Yung Marcus dito sa laban na to, pero ang kapansin-pansin mukhang merong sari-sariling plano ang RRQ Kaito at RS Gemista kasi itong laban na to ang tie-breaker nila. Akala ko yung laban na to para sa iyo eh. Pwede naman. Yeah, pwede naman. No, para sa kanila. Kailangan nila na kunin kasi nga this is the clincher para iangat yung sarili nila sa standings knowing na we are closing week number 2. Diba? Parang ang ganda nga namang tatapusin mo yung week 2 na masesecure mo ulit yung momentum. For RQ nakakakuha na kasi sila ng groove eh. Parang ano lang naramdaman lang natin nung first match nila yung first day jitters nila. First day jitter. Pero after that, wala na. Parang nakuha na nila yung mismong chemistry, groove na meron. Pero RS Gemista, hinahanap nila ulit yun. Bakbakan sa Little Wanderer agad-agad. Pero mabilis na naman yun makukuha ng RRQ Kaito knowing na this is a Lancelot and yung Ling ay mas mahalaga sa kanya na makakuha siya ng sarili niyang mga buff ngayon. Dahil pag dumating ang time na kayanin na ng RRQ Kaito na mag-invade, this is gonna be hard for a Ling. Isa din sa mapapansin natin dito, for RRQ Kaito, ang magiging taga-hold in the soak-up lang nila will be Ferds. Yung Kaja, sige, sabihin natin pwede pa, pero wait lang mamaya natin ituloy yan kasi X-Nova agad ang mabibigyan. Sasabihin ko na kapos, oo, sa sustainability dito ang RRQ, pero when it comes to the damage and pokes, sobrang dami nila. Busog na busog sa damage. Look at Mark TZ punishing Okir. Tapos yung mga ganun pa ni Shocker, ito ba yung sinasabi nating early game savior? Diba? Ramdam na ramdam mo yung Habdi. Ramdam na ramdam mo yung Mystic Field na mapapaslow ka, may stun ka. Pero isa din sa kailangan i-watch out ng RQ Kaito is 1-6. Kailangan na nilang pahirapan si 1-6. Sinabi nga natin kanina, 3 beses yan nag-MVP out of 5 games. So alam mo na kung bakit. Kasi masyadong masakit, masyadong mahirap hulihin. But the turtle is up para dito sa laban na to. This is a battle of Ling and the Lancelot na masabi natin, pabor to sa isang Lancelot. Pabor talaga. And mas sure, kumbaga, yung Thorn Rose Retry kesa sa Tempest of Blades Retry. Pero look at Vayne just holding onto this turtle. Andiyan na naman si Ferds na nagbe-vision at nagpapakita. Ang call kasi kapag assassin junglers, hayaan mo sila mag-start eh. Oo, di ba? Parang ako nang bahala dyan. Ako nang lalasit dyan. Especially if ikaw ay Ling, pwede ka namang tumulong lang sa pader, di ba? At magnakaw ng isang turtle pero nandoon yung hatak. Divine Judgment, pero nandiyan naman yung Nether Realm para bigyan sila ng second chance in life. Way of the Dragon. Galing kay X-Nova, pero medyo mali yung angulo. Kaya papaulti lang si Ferds palayo. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa pagbabakbakan dito sa Turtle. Meron namang Jet Kundo, Shocker na pagkita ng Flicker. Pero ngayon may Earth Shatter kaso si Mark TZ pa rin ang makakakuha ng unang pago. Ito yung sinasabi natin lamang ang Lancelot when it comes to securement ng mga objectives. Maagang napagamit din kasi ng mga ultimates ang RS Gemista. So, when it comes doon na sa pag-secure ng objective, wala na silang pampalag. Wala na. Ano na lang, kumbaga ang sabi lang dito ni Dre Scofield, kaya ko retrihin yan. Kaso, mahirap talaga eh. Mahirap talaga. Lalo na wala pa siyang Tempest of Blades, kaya lalong hindi niya nakakayanin pa. Well, for RRQ Kaito, napakaganda ng tagpo na yon. Pero still, we need to see yung mga pick-offs galing kay Carl. Yung mga Divine Judgment, kailangan, pero wait, hold that thought. X-Nova, muntik-muntikan yung buhay niya. And again, pick-off yung labanan sa dalawang kupunan. At ang napapansin din natin, pick off at the same time, parang ang hirap make off kasi for RS Gemista, nandiyan si Okir para isalba yung tropa niya. Kung mapipick off mo naman si Dre Scofield, makaka-ulti out lang din. 'Di ba? Ang hirap hulihin ng RS Gemista. Meanwhile for RQ, parang ang hirap din hulihin na tong mga to kasi kung ibabalibag mo, hulihin mo si Ferds, pag lumabas yan kay Philox, ikaw masasaktan eh. Balik yung buhay eh. And also, pag naman si Shocker ang kinuha mo, yun yung pinakamaganda. Oo. Actually. Kasi pag pinigilan mo ang isang scaling hero na mag-scale, parang heaven ang pakiramdam. Iske na lang yun. Escape Hindi na. siya Kasi makapag-scale. Tama. Makakapusin. Na-stop. Oo. Napigilan ang pag-scale up. At tinry kanina yun ni X-Nova. Pero meron kasi nga namang flicker etong si Shocker. And dito naman, sa may bandang itaas, parang, hello,
Wala Oo. namang mangyayari dyan eh. Hello lang. Hello. Ito si Vayne, parang tinignan lang niya, tinitignan lang kita eh. Ba't binabanata mo na ako? Ganun na agad yung dating eh. Pero wala pa namang masyadong damage, kaso nandyan naman si Wala. Ferds to do that Earth Shatter onward. Pero with that burned ultimate, alam ngayon ni Vayne na, pagbalik ko parang pwede kitang palagan ah. Tsaka nag-flicker din doon si Vayne. Akala ko kaya nung Fredrin mag-dash doon sa ganung kakapal. Pero may flicker pala siyang na-exhaust doon. Pero because of that, nakasecure ngayon ng RSG Mista ng Turtle kasi alam nila na nasa taas si Martisi kanina. Medyo failed gank nga kung tutuusin. Pero right Ayan now, na nga. Vayne, alam niyang walang ulti to. Uy, X-Nova. Kaya binibigyan-bigyan, pero X-Nova nakahanda na rin naman doon sa may bandang damo at makikita niya na, teka pre, nandito pa, pwede pa to. Kaso, nakakaramdam eh. Pero kapag ka nagtagal pa dyan si Ferds, baka mabigyan siya. Pero online na ulit yung kanyang ultimate. Up na yan, so pwedeng mabaliktad pa to para sa RSG Ba? Mista. Pero tingnan natin, may conceal play, may sipa at mga iba-burst down lang din agad. Way of the Dragon, tapos 4 yung sumalo. Yun na ang commitment ng RSG Mista. Teka, parang pwede to, pwede nga. May trade. Pero ang trade ng RQ Kaito, that would be the turret. So, medyo lamang pa din naman ang RSG Mista doon kasi turret plus skill. Diba? Mas nakuha nila yung groove. And sinasabi natin, lamang si Ferds doon or pwede niya pang mabaliktad because of the ultimate. Pero paano ka nga naman makakapag-ultimate kung papatayin ka na agad nila? Meanwhile, si Vayne, nararamdaman na yung hapdi dito pero the damage of RRQ is still not enough as of now. So makikita natin na kapag nakuha lalo ng Mista yung kanilang control dito sa game, baka medyo mag-scale up pa nga talaga dapat ang RQ. Not to mention 1-6, hindi pa siya nahahawakan dito. This is an Irretel, considered to be one of the most scaling. Kung may most scaling Claude yun, tapos sumunod siguro yung Irretel, tapos mga carry, ganun. Oo. Kasi kailangan mo ng item eh. Sobrang item dependent ng isang Irretel. Kailangan niya ng Windtalker, Great Dragon Spear, Hasklo. Salutatorian lang siya. Oo. Kasi valedictorian yung Claude eh. Oo. Kumbaga, pangalawa lang siya. Pero okay lang kasi wala naman dito sa laban yung Sabagay. top 1. So, siya na yung magiging top 1 dito. Parang lang yan, yung president, pag wala yung president, yung vice president. Oo. Di ba? Yun nga yung sinasabi nila, parang wala daw silbing role sa sa class officers. Alam mo ba't ko malakas na loob sabihin to? Bakit? Vice president ako dati. Ayun, tama lang. Okay lang. Alam mo yung pakiramdam, pero ano kayong pakiramdam ng sinipa na lang? Yung jungler Uy! nyo, pero buhay pa naman Ganda sana, nun. kaso nandoon si 1-6. Nandito pa yung laban, Vayne Si Carl. going in on the Hinatak. backline, at si Carl na mismong naghahatak, siya mismo yung nahatak. But Dre Scofield, trabaho lang, Turtle ay mapapunta sa Mista. Napakaganda ng save na ginawa dito ni Okir. Yung pagkakalapag niya nung Netherrealm to save X-Nova. Diba? Tapos na point out mo na rin, nandun si 1-6. So, talagang mahihirapan ng RRQ. Kasi nga naman, wala sila nung AOE as of now na kailangan nila to burst down the Netherrealm. Yung tipong second chance of life na yon, wala silang pampatay dun eh. Oh. Ang meron lang sila, pampatay kapag ka nakahatak si Carl. Pero hindi natin nakikita pa yun as of now. Kailangan maging mas agresibo ngayon si Carl. Kasi yun naman talaga yung win condition ng Kaja eh. Kumbaga, okay, tingin sa akin pre, hahatak ako kahit sino to. Pero di pa kasi nila kaya yung kahit sino ngayon eh. Diba? Ang This hirap. is a savior na, as much as we want to emphasize Shocker being an early game savior, yung hero talaga late game yan eh. Hindi niya na kahit na master mo yan, Oo. hindi mo maaalis yung pag-scale up ng isang savior. Pero okay lang kasi yung KDA niya dito, 0-0-1 eh. Nakakapag-form siya. Clock of Destiny is up. Tapos meron pa siya dito ng Enchanted Talisman. So yung damage talaga, hindi pa natin ganoon mararamdaman mula sa isang savior. Magi-scale pa lang siya. Kasi ang dalawang magic items na meron siya, hindi naman yun yung pambardagulan eh. Utility. Pagkapantanggal lang, pampabagal, o pampabilis rather, ng cooldown reduction, pero may conceal na nagaganap, di natin alam kung sino yung target, pero may hatak, papunta kay X-Nova na naka-immortality na pala. Ang aga naman nito, pero yung Mystic Field na Binalibag. pipigil to sa sipa niya. May Netherrealm para iligtas yung mga tropa, kaya atras na lang ang kingdom ng RRQ. Napakarami namang buhay ni X-Nova. Ilang beses na siyang kamuntikang mamatay. Pero buhay na buhay pa rin siya dito because of the Netherrealm. Netong si Okira. Meanwhile for RRQ,
mukhang okay sa kanila yon ganoong nangyari kasi makakasecure yata sila dito ng Torres sa bibig na gitna. Pumasok na si Doc Perch doon sa loob. Mag-ultimate na lang din. Pero Boom! Dre Scofield ay bumaba sa pader. Patay! Makukuha ang buhay ni Ferds on that matter. Kaya naman si X-Nova ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-angat. Pero si Mark TZ on the flank, di niya diretso yun dahil alam niya na wala na yung mga kakampi niya. Low health na rin yung ilang miyembro ng RSG Mista kaya sila na rin mismo ang magbaback away. Wala ding sipa na available kanina si X-Nova pero ang available ngayon is the Lord. RSG Mista and RQ Kaito magiging malaking bagay sa kanila. Etong Lord na to pero eto na naman tayo sa mga Lord dance Ato eh. Makikita na naman natin mahaba-haba na naman to. Exactly. Kasi dalawang assassin to. Hindi naman ito yung mga tipo ng jungle na naghahawak ng Lord. Diba? Makikita natin Conceal. na magkakaroon ng targetan ng mga hero dito. But X-Nova, mukhang may ipis sa tatlo. Kaso nga lang yung flicker gagamitin para makatakas. Pero yung Nether Realm na naman ni Okir. Save by the bell! Ganun na naman yung ginagawa nitong si Wokir. Pero dahil doon alam ng RRQ ngayon na pwede ulit silang lumaban. Yung mga sipa ni X-Nova parang papunta sa malayo Oo. Para masalba talaga niya yung mga tropa niya pero mukhang RRQ. Naghahanap yata sila ng gulo pero hindi rin nila kayang hawakan Hindi yung Lord. rin talaga. Napipilitan si Ferds na maghawak ng Lord kasi hindi kaya ng isang Lancelot gawin yon. And si Vayne as well. Yung dalawang EXPlaners natin pero may Earth Shatter na hindi ko connect na dahil may sipa. Galing kay X-Nova na may ipit na naman. Immortality has been popped. Yung Mystic Patay! Heal ay nandyan pero patay na talaga si X-Nova sa pagkakataon na yon. Kaya naman bawas ang RSG Mista. Uy. Bawas ang RQ Kaito. Immortality. Ngayon si Vayne ay nawala ng Immortality kaya dire-diretso impunto ang RRQ Kaito. Dalawa sa isa tapos pwesto sa Lord pa yung pwede nilang makuha. That's a double kill secured by RRQ. Nakita natin kanina that is X-Nova kapalit ni Ferds. Masabi natin, mista pa nga yung lamang sa trade na yon. Pero mamaya na natin ituloy yan kasi ang tinutuloy nila dito yung mismong Lord pero na-cancel. Nag-reset yung Lord kasi Ako! tinry ng RRQ patayin yung ilang miyembro ng RSGM. Pero na-continue lang ulit. Na-continue. And RRQ Kaito secures the very first Lord. Dito natin So, right now, as we go back sa ating laban, Game 1 pa lang to. Ay, hindi naman mahaba. Pero mukha lang mahaba. Kasi low scoring yun. Parang wala namang battery effect ngayon. wala naman. Wala. Feeling ko, hindi, nandyan pa siya Nandiyan pa siya eh. Kaya Nakakaramdam ako eh. feeling ko din, baka pag humaba to, talagang battery effect na to. Butter na. Hindi na yung mga players, yung Hindi si na. Butters na Si yun. Butters na. Parang alam nila na may nandiyan si Butters pero wait lang, nandito pa na si X-Nova na sumipa at si Ferds ang unang mawawala. Napakahalaga pa naman ng mga EXP kaso nga lang yung EXP ng RQ wala agad. Nagtatago siya dun sa damo. Pero pre, hindi ka pwedeng magtago dyan, hindi ka pwedeng magpanggap na damo. Tao ka, robot ka pa. Ang laki kaya nitong si Phylax at naramdaman siya doon ni X-Nova at kailangan yon ng RSG Mista para mapigilan yung aggression ng RQ Kaito. Pero mukhang itutuloy pa rin talaga nila kasi meron din naman silang pang setup pero nakaramdam talaga ang RSG Mista. May mga minions pa din pero RRQ Kaito right now, they planned to go back. And nabanggit mo din kanina na yun nga, yung mga sipa na naman ni X-Nova, they need that a couple more times para balik ta rin yung sitwasyon ng mapa kasi as we try to look at it, RRQ Kaito with a 1.4k gold lead lang pero yung map control nila sagad. Sobrang laki ng parang nararamdaman nating lead. Kahit na ganyan lang, pero X-Nova, tinry niyang sumipa, pero sa'yo nabigyan. Ang sabi natin maging agresibo si Kyle pero naging reaktibo. Nakita niya na papasok si X-Nova pero ngayon si 1-6 ay mawawala and that's gonna be Daiki na may kasalanan sa krimen. Mark TZ Vayne. as well. Kukunin niya ang buhay doon ni Okir. Kaya naman aatras na lang din at muntikang maubos ang mga tropa ng Mista. Napakaganda ng RRQ Kaito's target selection. Kung sino lang yung nasa harap, ito lang yung bigyan natin at mukhang bibigyan na rin nila yung Torre. At after the pause, mukhang gusto agad nilang tapusin yung laban. Nagmamadali yata ang kaharian kaya naman ubos, wipe out, tapos Torre, Viva, RRQ ang sigaw. The kingdom is still rising by securing this game.